Kumusta? Welcome sa Iron Beef PH. Ngayon, hihimayin natin ang mga bagong ulat mula sa Department of Agriculture, Business World, Mindanews at mismong USDA. Oo, napakaraming sources natin ngayon. Totoo yan. Ang misyon natin sa malalimang pagsusuring ito, intindihin kung bakit biglang desidido ang Pilipinas na buhusan ng pondo at palawakin ang industriya ng palm oil natin. Okay, himayin natin ito. Kung titingnan mo ang mga dokumento, ang kapansin-pansin dito ay yung nakakagulat na hakbang ng gobyerno sa usapin ng budget. Ang laki nung timalon ng budget dito, ano? Sobra. Isipin mo, ngayong taon, nasa halos 79 million pesos lang ang budget para sa palm oil development. Pero pagsapit ng 2027, target nilang itaas yan sa 1.2 billion pesos. Grabe, billion agad. Napakalaking talon yan para sa isang industriya na parang ngayon lang ulit natin naririnig na itinutulak ng ganito katindi. Bigla ang buhos ng pera talaga. Teka, bakit ba biglang buhos ng pera dito? Sa madaling salita, dahil sa laki ng ani. Kung titignan natin ang datos mula sa DA, ang palm oil ay kayang umani ng humigit kumulang 3.8 metric tons kada ektarya. Para ma-visualize mo, ikumpara natin yan sa niyog. Sige. Kasi ang alam ko, ang isang ektarya ng niyog natin, wala pa sa 1 metric ton ang naaani, di ba? Mismo. Malayong malayo. Dahil sa laki ng diferensya sa ani, lumalabas na pwedeng kumita ng doble ang mga magsasaka ng palm oil. Doble? Kumpara sa nasa 90,000 pesos lang na taunang kinikita ng mga magninyog natin. Kaya nga, hindi na nakakapagtaka na direktang sinabi ni DA Secretary Francisco Tio Laurel na mag-invest tayo kung saan kikita ang mga magsasaka. Parang no-brainer nga naman sa pananaw ng negosyo. Kumikita ang magsasaka, tapos mas marami tayong saliling supply. Totoo yan. Pero kung ikokonekta natin ito sa mas malaking issue o yung bigger picture, kahit tumataas ang lokal na produksyon natin, kulang na kulang pa rin tayo. Umaasa pa rin tayo sa importasyon. Oo. Ayon pa sa USDA report, inaasahang tataas pa ng 10% ang imports natin ng palm oil mula sa Malaysia at Indonesia para lang mapunan ang pangangailangan ng bansa. Kaya ang target talaga ay bawasan ang importasyon natin. Eksakto. Magtatayo ng malalaking plantasyon sa Mindanao at ang inatasang tumulong gumawa ng mga nurseries ay ang Philippine Coconut Authority o PCA. Ngayon baka maitanong mo, bakit mahalaga ito para sa iyo? Ganito yan. Kapag nag-grocery ka, tignan mo ang mga ingredients na binibili mo. Halos lahat may palm oil. Oo, yung mas murang cooking oil, sabon, shampoo, halos lahat yan gumagamit ng palm oil. Kaya kung lalaki ang sarihin nating industriya, may direktang epekto ito sa pagbaba ng presyo ng mga binibili mo araw-araw. Tama. Pero syempre, dahil malaking pera ang pinag-uusapan at malaking pagbabago ito sa agrikultura natin, inaasahan na natin na may mga tutol. Dito ito mas nagiging kawili-wili kasi hindi lahat pumapalakpak sa bilyong pisong budget na ito. Kailangan nating tingnan ito ng patas at iulat lang ang sinasabi ng magkabilang panig. Para sa mga grupo ng magsasaka at environmentalists, malaking issue ang tinatawag na monoculture. Yung puro isang klase ng puno lang ang itatanim. Isipin mo yung mga mayayabong nating kagubatan na iba-iba ang tumutubong puno tapos biglang kakalbuhin para taniman ng hilera-hilerang palm trees na pare-pareho lang. Nakakasira ito sa biodiversity ng Pilipinas ayon sa kanila. Bukod pa dyan, inuulat din nila ang mga kilalang issue ng pang-aabuso sa manggagawa. Oo, yung mga isyong madalas idikit sa mga malalaking plantasyon ng palm oil sa buong mundo. At hindi lang mga environmentalists ang may sentimiento. May umalma rin mula sa mismong sektor ng niyog. Kinwestiyon ni Charles Avila mula sa hanay ng mga magniniyog kung bakit PCA pa ang mangunguna rito. Ang punto niya, hindi ba dapat tutukan ng PCA kung paano papalakihin ang kita sa niyog, lalo't tanyag ang Pilipinas diyan sa buong mundo? May punto naman talaga siya. Pati na si dating Agriculture Secretary William Dar nagpaalala na hindi dapat isakripisyo ang ating mga kagubatan para lang sa proyektong ito. Hindi tayo kumakampi sa sino man dito ha, pero mahalagang mapag-usapan ang mga alalahanin nila.
Kaya ano bang ibig sabihin nito? Sa nakikita ko, isa itong napakalaking pagbabalanse. Isang malaking balancing act talaga. Akto. At bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ng isang tanong para sa'yo. Kung magtuloy-tuloy itong bilyon-bilyong pamumuhunan ng mismong gobyerno sa palm oil at tuluyan nitong maunggusan ang tradisyonal nating pananim, Mapapalitan na kaya nito ang niyog? sa tingin mo, mapapalitan na kaya ng palm tree ang puno ng niyog bilang bagong tree of life ng mga Pilipino sa mga susunod na henerasyon? Magandang pag-isipan yan.